Hi guys! So, samahan niyo ko ngayong gabi magpatuyo ng buhok. Gusto ko lang din mag-share sa inyo ng mga thoughts ko kanina habang nililinis ako ng CR. Actually, sobrang saya ko na nakapaglinis ako ng CR saka sa may bandang kusina after 2 months. 2 months? Habang kwento kasi, nabuntis ako noong November, din nakunan ako ngayong January, last January 9. Bago yun, yung mga panahon na yun, hindi ko alam bakit tamad na tamad ako kumilos sa bahay. Siguro hormones na rin kasi pagbuntis. Pero iba yung klase ng pagkatamad ko that time. Yung parang, ang dami kong gustong gawin pero hindi ko masimulan. Yung feeling na wala akong motivation. Although, pregnant ako noong time na yun, hindi ko maintindihan bakit parang down na down ako. Or parang feeling ko yung mga ginagawa ko sa buhay, wala naman nangyayari. Ano ng buhok mo? So, balik tayo. So, after ko makunan, nagpahinga ako for 2 weeks. Wala pa akong 1 month na nagpapahinga eh. Pero, feeling ko mas mahirap yung feeling na lagi ka lang nakahiga. So, kanina, nakapaglinis ako ng CR. Hindi man ganun ka dibdiban. Pero, marami kasi ako na-realize after kong makunan. Before kasi, bago naman ako mabuntis, gusto ko kasi natatapos ko yung mga gawain ko. Kahit minsan nakakompromise ko na yung pagkain, pag-ihi, alam niyo yun. Pero ngayon, binibigyan ko na yung sarili ko ng pahinga. Hindi ko na kaya, tapos na. Bukas naman, bukas pa. Kasi yung mahirap sa ating mga goal-oriented or task-oriented, gusto natin palaging natatapos natin yung mga task. But in fact, minsan, feeling natin wala tayong na-accomplish. Pero siguro yun yung tinuro sa akin ng miscarriage. To take it slow, to value rest, to take time. Hindi sa lahat ng pagkakataon kaya mo lahat. Hindi kasi done na. Ako sa Lord kasi ino-open niya yung eyes ko doon. And ngayon, more dedicated ako. Masipag ako. Ganyan. Sa mga ginagawa ko. Meron nga pala akong small business. Ito yung tipo ng business na kapag hindi ka masipag mag-promote, hindi ka masipag mag-post, wala kang project. Kaya, mahirap din pag hindi mo sipag. So, aside sa pag-business, ito, ginagawa ko. Nagko-content ako minsan. Ito, after ng miscarriage, feeling ko more motivated na ako ngayon gawin yung mga ginagawa ko. Kasi aside from, syempre gusto kong kumita dito, gusto ko rin ma-enhance yung skills ko sa pag-edit. At saka, natutuwa ako dun sa mga tips. Paano ka gumawa ng, parang gawa-gawa ka kasi ng advertisement dito eh. Nakakatuwa. Tapos, kikita ko pa ng pera. Kung sabay ko lang diba. Ang tagal matuyo yung buhok ko. Hindi ko alam kung anong oras na naman ako matutulog. Isa pa pala yun, hindi kasi ako bumibili ng blower. Kasi, since may kulay na yung buhok ko, hindi ko madadamage siya. Pero dahil dun, sa pagiging kuripot ko sa part 9, hindi ako nakakatulog ng mga tubig namin dito sa bahay tuwing gabi lang. So, pag naliligo ako sa gabi, pero parang natutunan ko ngayon na huwag mo i-compromise yung tulog mo para sa 500 pesos ng blower. 500 yung standard ko kasi yung mga mura din. Kinabukasan sira na. Salamat sa pakikinig at panonood. Sana matuto tayo na to take it slow. Sabi nga ng Bini, buhay ay di karera. Ang una, pinakanta-kanta ko lang. Pero nung na-realize ko,
Bakit gusto ko lagi natapos yung gantong kadaming task sa isang araw? Bukas pa naman. Well, kung hindi na ibibigay nila yung bukas, at least may nagawa ka pa din. Lagi niyang tatandaan. Sa trabaho, sa kahit anong ginagawa mo, pwede kang palitan. Pero yung time mo with your family, yung time mo with yourself, yung rest, hindi yan mapapalitan. I mean, ikaw lang yung mag-benefit dyan. And, mas magiging motivated ka gumawa ng ibang bagay after mo makapagpahinga. Diba? So, yun lang guys. Thank you so much for watching.